Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang sumainyo. Mga kapatid, tayo'y nagagalak na magkasintong-ipon sa paglilingkod ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ulamang nagpahayag at sinilagin ukol sa pabibinyagan. Ito pong aking katanungan ko sa mga magulang, kaya po sagot ko kayo ng malakas. Nais ba ninyong siya o sumunggap ng sakramento ng binyag upang makakisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano? Nanalangin ba ninyo na kalakip ng kahilingan ito ang pananagutan na hubugin ng inyong pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Ito naman katanungan ko sa mga ninong at ninang, mas marami kayo dapat mas malakas ang inyong sagot. Kayo naman mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akali ng inyong inaanak sa pananampalataya? Opo. Bilang tinatawag ng sambayan ng Kristiyano, pinagagalang ang pagdating ng anak sa pamamagitan ng pagpupusak. Gagawin ko pusat ko sa dito, after ko naman kong isang ng magulang, tapos po yung mga pinag-pinag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa San Marcos. Ngunit ng mga bata kay Jesus upang pinipagpapin sa Kristo ang kanyang pamayo. Ngunit pinagbitaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Kabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ko silang sawanin, sapagkat sa mga katulad nila nag-aari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa pag-ahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinag-aharian niya." At tinalong ni Jesus ang mga bata, tinatong niya ang kanyang kamay sa kanila at nagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tugang Lord kang nagmahal sa amin, kaya sinubo mo ang iyong anak, upang kami natagdak sa kanilang ng sala ay wabidin ng laya. Sa tanda ng Diyos na banal, loob mo ng batang ibigyan ay maging malaya sa pagkaibigin, na bunga ng pagsuway ng milik amo ng tao. Iuban nawa sila ng banal na Espiritu upang sila'y makapagpot ng diwa ng pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga minamahal na magulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibig kasama ng Kristo, upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda ng inyong pananagutan sa pagbubog sa inyong mga anak ayon sa kanyang aral, sariwain niyo ngayon ang inyong pangako noong kayo binyagan. Natatalikuran ng lahat ng kasamaan ng kasalanan. Ito kung katanungan ko ang sasagot mo, opo, itinatakwil namin. Sa ngayon ang sabay-sabay. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Sa mga susunod na katanungan ko, ang sasabihin din naman, opo, sumasampalataya kami. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, pinanganak ni Santa Mariang Virgen, pinako sa krus ni Matay ng Lubin, muling nabuhay at nalulublok sa kanan ng Diyos Ama. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Sumasampalataya
pananampalataya na marangal natin inayag sa ating gawad ang sakramento ng binyag. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Talaga bang bukal sa inyong loob na ang batang ito ay pagbuligan at tubugin sa pinahayag nating pananampalataya? Wala po ba kayo pag-inyag at pagtanggal ng pagsilang ng Kristo at pinagkakitan sa karangalan ng mga kapatid? Naway manatiling baga sa malambangin pulis ng kanilang karangalan hanggang makamula ang buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po, kayo po ang kayo po ang nagbabahagi natin para lingkod. Tayo ang magbibigay ng Jesus na ating ikaw sa iba natin isipan. Sa Kristo ay nabuhay sa ating katulad. Ang ito ay tandaan ng batang ng Kristo na iniwat ng mga bakit niya. Sa bulong ng mga pagpunta ng niya, hanggang sa pagbabalik ng Kristo na ating Panginoon. Amen. Ngayon po ay mag-alay tayo ng isipan namin para sa bata. Sa amin ng kaharian ko, sabihin ng Lord mo dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng ating kakanin sa araw-araw, ayon sa kami sa aming mga sana, para ng pagkakataon namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipagpapalito sa Kristo, kaya ay sa ating sama. Ito po ay ayun sa pagkakasala ng So, una po sa lahat, bago tayo nag-iwari na lang pagkatapos itong sakramento ng binyag, meron lang po kung pinag mga pakilala sa ating na rin sa kanila. Yung mga kandila na ating ginamit ngayon, hindi yan po kung may-ari ng kandila. Sino may-ari ng mga kandilang yan? Walang iba kung hindi yung batang binyagan. Kayo lang po yung hawak, dahil hindi pa niya kaya hawakan. Kaya ang gagawin niyo po ato po kung may panituloy niyo yung mga kanila. Ito po hindi naman po kayo. Ayun naman yung ibig sabihin sa sabihin na yung aking kanila. Ipapagawa mo kasi ang maganda na ate sa mga kanila. Kasi yung mga ninang kapag nagba-brown out, magamit ko yan sa gagawin ng kanilawin kasi ginamit isang sa brown out ay. So ang gagawin niyo dyan ate, yung birthday. Kailan ang birthday po dito tayo? Ang ngayong araw ko rin, no? So, birthday niya, saka baptismal day niya, parang araw, no? So, ang gagawin niyo po, magsisindi kayo ng isang kandila. Tapos, kapag nagsindi kayo ng kandila, or siguro mga gabi, siguro. Tapos, pagkasindi niyo ng kandila, mag-aari niyo ng panalangin para sa anak niyo. No? Ano yung pagdadasal niyo para sa anak niyo? Pagsugan, magkasakit, no? Ano pa? Kasan, masipag sa pag-aaral, masipag sa inyo, ano pa? Madali kagaya ng tatay, ano pa? Mapagmahal daw sa mga linungan. Ano na? Mapagmahal sa mga Hindi linungan. mapagmahal sa mga linungan niya. Siguro din sa lahat ng isang tao na tayo. Yes, po. So hanggang kailan yun yung gagawin dito? Hanggang yung inyong anak ay sumabit ng kanyang kapitong tao. So
kaya lahat ng kaibigan itatago din. Pangalawang paalala ko naman sa mga ninong at nina, ang inyong obligasyon sa inyong tinaanak ay hindi yung magbigay ng pakiuwi mo ang pinagawa kapag masiguro. Tumawin yung nina. Yun ang pinaka-obligasyon ninyo, obligasyon nyo maging magbibigimbawa para sa kanya. Paano natin sa Pasko pupunta sa inyo ng tinaanak sa mga Pasko, bibigyan pa ba? Ito mo pa rin, no? Basta tandaan mo na sa pagbibigay mo, magiging mabuting halimbawa ka ng pagbibigay para sa kanya. Pangatlo, yung anak po ninyo ay laging papaalalahanan. Kasi kapag lumalaki ko yan, pag makikita niyo yung mga ina, kaya nakasang pa kayo niyan, no? Pero pag maglaki na ho yan, siguro ganito nakalaki, no? Tatandaan mo yung gagawin niya, no? Kaya papaalalahanan niyo yung anak niyo na kung makikita ang ninyong at ninang, dapat sila magbigay ng paggalang sa kanila. Sa pagpagitan ng pagmamahal mo at pagbago sa kanila. So yun lang naman ang aking makapaalala sa inyo. When is no bother so medyo malayo na rin pala. So, kala ko,